Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome sa Listeners Organist Channel. Ayan, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At bago po ang lahat, meron po akong tanong na sasagutin. Kasi sabi niya, ayan, sagutin mo comment ko, sabi niya. Ito po ay galing kay Sir Larry Domingo 6418. Hello sir, kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Basahin ko lang po yung tanong. Sabi niya po, ang iyong topic kasi ay prone ng kalaswaan. Kaya di mo mapipigilang mag-comment ang mga tao. Mabuti pa siguro ay itigil mo na lang ang mga topic mong yan kung hindi mo tanggap o namimili ka ng comment na gusto mong sagutin. Ayan. Sa bandang huli kasi ay inistalo ka lang. Ayan, sagutin mo comment ko. Ayan, sabi ni Sir Larry Domingo. Yan, nice comment po. Ayan, talagang sasagutin ko po yan ngayon, sir. Well, kasi nakatulog na ako. Ayan, kahit papano, may lakas na po akong mag-vlog. Alam niyo naman, night shift ako kahapon. Nakapag-vlog pa ako sa OR. Ayan, unahin natin. Sabi ni Sir Larry, ang iyong topic kasi ay prone ng kalaswaan, kaya di mo mapigilang mag-comment ang mga tao. Yes, sir. Alam ko kasi at isang pagkakasiusapan, ang mga Pinoy talaga or karamihan sa mga tao, nakasanayan na kasi ng marami sa atin na kapag ang topic ay tungkol sa masiselang bahagi ng katawan or tungkol sa pakikipag-labing-labing ang topic, ay talagang ang nakasanayan po kasi ng marami sa atin ay kalaswaan agad or masama agad, malibog, mga ganung terminology. Okay? Mga ganun agad yung nakasanayan po ng mga tao. Kaya, hindi ko po talaga masisisi kayo na masasabi po ninyo yan, prone sa kalaswaan. Okay po? Tsaka, totoo, tama ka sir na hindi ko mapipigilang mag-comment ang mga tao. Pero ang pinapakiusap ko lang po, dahil maayos naman po yung mga pagtuturo ko, wala namang, para sa akin, hindi naman ito malaswa. Kasi, educational, nakakatulong po tayo sa proper na kaalaman ng mga tao para magkaroon sila ng mga kaalaman tungkol sa kanilang kalusugan pagdating sa masiselang bahagi ng katawan. Ang pakiusap ko lang po kapag nagko-comment po kayo or yung mga nanonood, subscriber, maging marespeto po tayo sa mga komento. Okay? At mag-comment po kayo ng mga tanong ninyo. Okay lang yon, wag lang yung parang nambabastos po kayo ng iba, ng mga babae na katulad ng mga vlogger na katulad ko na nurses. Okay, marunong po akong mag-identify kung ang inyong mga tanong is helpful or talagang maayos. Alam ko po kung alin dyan yung namemersonal or yung mga bastos. Ayan. Just respect lang po. Matuto po tayong respeto para tayo ay respetuhin din po ng iba. Ano ba po yung sabi niya? Mabuti pa siguro ay itigil mo na ang topic mong yan kung hindi mo tanggap o namimili ka ng comment na gusto mong sagutin. So, well, ano ba yung lamok? Hindi naman po sa ako'y namimili po ng comment na gusto kong sagutin. Kasi, alam niyo po kasi napaka-busy ko na po, no? Hindi ko talaga magawa yung consistent na pagbablog. Kaya hindi ko po talaga lahat masasagot. Yung napakaraming tanong, hindi lang po sa comment section, meron pa rin po sa Facebook page, napakaraming tanong na minsan hindi ko na talaga nare-replyan. Kasi po, duty ako sa ospital. Ay, ano ba to? May obligasyon po ako sa church, may obligasyon po ako dito sa bahay. Napakarami ko rin pong students. Maraming mga tinuturuan din po kasi ako sa pagtugtog. So, napakarami kong kulang talaga ako sa time para sagutin ang lahat ng mga comment. Hindi ako sa namimili, no? Gusto ko man sagutin lahat pero hindi talaga kaya. So, pag may time, katulad ngayon, sumasagot ako ng mga question. Tapos sabi niyo po, mabuti pa siguro ay itigil ko na yung mga ganitong topic. Well, ang masasabi ko po sa inyo, sir, ay para sa akin ay hindi ko po siya pwedeng itigil. Kasi dito po ako nakilala, kaya nag-subscribe po yung maraming mga tao sa akin dahil sa mga topic kong educational na katulad nito. Tungkol sa kalusugan. Tsaka bakit nga ba ako nagba-vlog? So, eto sasabihin ko po sa inyo, sir,
Alam nyo ba, napakahalaga sa akin na malaman or maipakalat sa maraming tao sa pamamagitan ng pagbablog yung kahalagahan ng atin pong kalusugang sexual. Okay? Kapag ignorante po tayo sa atin pong masiselang bahagi ng katawan, kulang tayo sa kaalaman tungkol sa tama, sa normal at hindi normal na itsura ng atin pong mga private part or ano yung mga simptomas na dapat nating tandaan. Napakaraming masamang kahihinatnan. Ito, iisa-isahin ko po para malaman po ninyo. Kapag kulang sa kaalaman, mga kabataan or kahit mga magjowa, ay kulang sila sa kaalaman kung paano nabubuntis. Ayan, ang nangyayari, nagiging mapusok. Okay? Nagkakaroon po ng hindi planadong pagbubuntis. Paano kung teenager, paano kung bata. Tapos, nahahawa sila sa mga sexually transmitted infection, gonorrhea, HIV, ano pa ba yung mga gonorrhea. Ay po marami pong mga sexually transmitted or mga sakit na naipapasa sa pamamagitan ng pakikipaglabing-labing, okay? Kapag hindi nila alam yan, madali silang mahawa. Okay, worst, namamatay pa yung iba dahil yun nga. Okay, naging mapusok sila, hindi sila naging maingat dahil nga ignorante sila sa kaalaman tungkol sa kanilang sexual health. Ano pa, nagkakaroon sila ng mental health issues. Yung iba, dahil sa kulang sila sa kaalaman at kung saan-saan sila nanonood ng mga topic na ganyan. Kaya yung iba, mali na yung nasasagap nilang kaalaman. Okay, mali yung mga na ituturo sa kanila. Kaya, ang nangyayari po, nagdudulot po ng sobrang pag-aalala, sobrang kahihiyan, at yun nga, pag kulang sila sa kaalaman, nagkakaroon po sila ng stigma, yung parang masamang tingin pagdating sa kanilang mga masiselang bahagi ng katawan. Masama agad yung akala nila o yung pagkakilala nila. Ano pa? Pagdating naman sa mga mag-asawa or sa mga boyfriend, girlfriend, nagdudulot po ito ng pag hindi na nila naintindihan yung nangyayari sa babae, yung nangyayari sa lalaki. Tapos hindi na nila naibibigay yung pangangailangang sexual ng bawat isa. Nagkakaroon yan ng awayan, hindi pagkakaunawaan, nagkakaroon ng hiwalayan, hindi na nila nagagawa yung gawaing pang mag-asawa. Tapos, ayan, nagkakaroon ng maraming pag-aaway dahil doon. Hindi nila alam na napakahalaga pala yung pagtatalik para maging matibay yung kanilang pagsasama. Ano pa? Nagkakaroon ng komplikasyon sa kanilang kalusugan. Dinedelay nila yung pagpapacheck up. Kasi nga hindi nila alam na abnormal or hindi na pala tama na may lumalabas sa kanilang green discharge or parang nana, hindi na pala normal na nangingitim na yung kanilang maselang parte. Okay, meron na palang mga tumutubong mga tagyawat or sugat-sugat. Yun pala, senyaris na yun ng impeksyon na dapat sana agad-agad nagpa-check up sila. Okay? Tapos, kulang sila sa decision making. Kung magpa-check up ba sila or mag-undergo sila ng mga test katulad ng mga halimbawa, nahirapang magkaanak ang mag-asawa, tapos sinabihan yung lalaki na siya'y dapat na magpa-semen analysis or magpa-scrotal examination or ultrasound. Yung lalaki ayaw kasi nga kulang siya sa kaalaman. Parang nahihiya siya. Nahihirapan siyang magpa-check up agad or gawin yung mga ganung procedure kasi parang di niya nakasanayan. Kulang siya sa kaalaman. Ano pa? Ayan, yung mga paniniwala tungkol sa mga masiselang bahagi ng katawan. Halimbawa, ang topic sa school is tungkol sa reproductive organs or paano nga ba yung itsura ng mga reproductive or pag yun yung topic, ang daming nag-aasara, nagtutuksuhan. Kasi para sa kanila ito ay malaswa or hindi sila open na ganun ay napakahalaga para sa kanilang kalusugan. Ang isip agad nila is malalaswa. Kaya hindi ko talaga mapipigilan. Yung ilan lang naman po. Thank you po pala sa mga nag-comment ng maganda na
informative daw yung mga vlogs ko. Lang, dun sa mga ilan lang po na nagsasabi na ito'y mahalay, bastos, hindi po ito bastos, makakatulong po ito sa inyo para magkaroon kayo ng pagpapasya na kaalaman tungkol sa inyong mga sexual organs. Ayan. Tapos sabi pa ni Sir ulit, sa bandang huli kasi ay inistalo ka lang. Ayan, sagutin mo comment ko. Ayan, parang pinapayuhan lang ako ni Sir na wag nang mag-topic ng ganito kasi hindi ko naman maiwasan yung mga magko-comment ng bastos. May inis lang daw ako, patatalo lang ako. Hindi po yun magiging dahilan para itigil ko po yung pagbablog. Lalo po kung magbablog ng maayos, informative, kasi ang nasa isip ko po is gusto ko pong makatulong sa maraming kababayan natin para kahit man lang masagot ko yung ilang mga katanungan nila is malaking tulong na po yun para sa kanila. Ayan. Sa mga nagko-comment naman ng mga hindi maganda, ayan, para sa akin, kung ano yung kinokomento nyo, yan po ay larawan ng inyong kaisipan at ng pagkatao. Kaya napakahalaga na maging marespeto po tayo sa ating komento. Yan ang naglalarawan kung paano tayo makipagkapwa, kung ano yung nasa laman ng iisipan po natin. And yun. Sana nasagot ko po, Sir Larry Domingo, ang inyong mga tanong. And tandaan po natin, mahal ko po kayong lahat. Bye-bye.